Art. Ano nga malaki ka kanina? Hindi akong ginawa eh. Hindi na kakaalis. Natulog ka daw, sabi. Number ba to? Number 3 na, parang wala pang lumalabas na hangin. Nililinis niyo ba ito, Dek? Ha? Nililinis niyo? Madumi yun. Puruan ka bo? Hindi! Wala naman kaming time na maglinis. Grabe naman, number 3 na wala lumalabas sa akin. Ayan, number 3 na wala pang lumalabas sa akin kapag nangalikabok nito. Kaya siguro sinisip ko, nakasisigod ko yung alikabok ko, nakatapat ako dito. Ba yan? Linisin niyo ito pagka wala kayong ginagawa. Nalo naman namin yan, pinapagpagpagan. Hindi yung paglilinis niya, hindi pag na tinatanggal yan, kinakalas, tapos saka mo kuskusin. Hindi, syempre, that's si ano. Puro ka lagi kayo, 3 kayo dito. 24 hours pa kayo nagtatrabaho. Oo. 24 hours. Eh, wala pang 10 minutes yung paglilinis nito eh. Yung forma ako. Saka hindi ako marunong magkalaskan pa. Eh, pakalas mo kaya ano? Yung hindi mo marunong kalasin to? Hindi ka marunong magkalas? Nag-asawa ka, magkalas sa electric pa, hindi ka marunong. Kaya ano, linisin mo yan. Ito, tinatanggalan to dyan. Mabilis lang yan. Pag ano. Saka pag lininis kayo sa bayo. Tingnan mo, ang daming buhok dito. Nalinis kami, ito naman. Buhok, long hair to eh. Sa'yo to sigurado, alam mo kaya ano yan. Yung pagsusuklay mo minsan, yung mga falling hairs mo. Yung bodega nyo, puno ng basura. Ako pa naglinis doon, tinanggal ko nandun no, sa labas. Wala nga bodega eh. Bodega, stock nyo, stock room sa English. Hindi garbage room. Ginagawa yung garbage room, bodega. Stock room yun, hindi garbage room. Yung dalawan to. Ito ang aga-aga man, Hermon. Eh, aga-aga ko nakita eh. Pero init na init ako, nakatapat ako sa electric pa, walang hangin. Ito parang nalikap. Kung yung aircon nyo pa, eh parang malinis yun, nakasit, tapos hindi ko makita yung screw nyo. Oo nga pala, yung screw. Ayun lang nga hanapin. Yun yung hanapin, nung umalis kayo dito, hinahanap ko, hindi ko makita-kita. Pagpasok ko doon sa kwarto nyo, kala ko gubat eh. Mariyoser. Understood yan kasi alam ko nagmamadali kayo, kaya napaka naman itong dalawan to. Mga parador nyo, parang naghalukay kayo ng mga damit nyo ron. Iba naman Bago na parang ano kami, balot kami ng ano, nag-impake kami. Kaya gipaki kayo, mismo umaga na kaya madali. Ano, pagdating ko dito, tulog pa kayo, aalis kayo. Mga to. Gano Ay, tignan nyo nga pala yung lagi ng sapatos niya, naka-arrange na. Pagka, Pagdating namin niya, di ba? Papanukuha na yun. pagka nagkakatama lang kayo, pagod kayo, magtatalaga kayo ng parang cleaners. Kasi sa may cleaners sa inyo, halimbawa, ikaw, linggo, si Yano, Sabado, si Macho, Lunes hanggang Biyernes. Linisin nyo itong bahay nyo, alam nyo, malinis na bahay, maayos ang buhay. Kasabihan yan. Tama yung bahay natin, kahit liit, kahit may bumubulwak-bulwak doon. Kahit maraming Mickey Mouse. O kahit maraming Mickey Mouse doon, eh, kahit paano maayos. Masikip nga lang talaga. Kaya ayusin nyo itong bahay nyo, ganda-ganda ng bahay nyo. Para pagkano maaliwalas. Kailangan din nilang matutunan syempre yung ano no, yung lalo na sa pagtatapon ng basura. Yan, nakikita ko dito hindi sila ganun ka sa pagtatapon ng basura. Syempre ako lalong-lalo ako malinis ako sa bahay. Gusto ko konting kibot, wala akong makikitang mga kalat, yung mga ganun. So dapat sila ganun din kasi bahay nila 'to kaya dapat matuto sila sa pagtatapon ng basura. Halos yung mga nakita ko nga dito ang daing tambak. So ako na yung gumawa. So sana si Cindy Girl, yun ang matutunan niya sa akin na pagdating sa paglilinis ng bahay, marunong dapat siya. Yun nga, akala ko pagdating ko dito nung una, binuksan ko yung electric fan. Akala ko nasa Pampanga ako, daming alikabok, buhangin yung sumalubong sa mukha ko eh. Diba? Eh dapat yung mga ganyang bagay, yung mga simpleng bagay, yung mga gawaing bahay, dapat alam na alam nila yan. Tsaka yung yung mga simpleng sira ng bahay, halimbawa, pundidong ilaw, o yan, pagkakalas ng electric fan. Dapat alam ng kay Mariano Gino. Siyempre, pag daw ang mga gawaing panlalaki, dapat siya nakakalam yung konting repair. Yan, paglilinis ng aircon, kahit yung yung cover o yung screen, dapat alam niya yan. Siyempre, pagka naging tatay ka, may asawa ka, dapat Mr. Everything ka. Diba? Pwede kang maging karpintero, pwede kang maging electrician, pero yung mga minor lang naman, hindi ko naman sinasabi na dapat
gawin niya yung mga delikadong yung mga minor lang ba. Diba, may mga putol na cordon na pwede mag-spark, pwede namang electric tape, basta ibaba lang yung fuse. O minsan, isang araw nagpunta ako dito, pagkakat ko dun sa banyo nila sa taas, yung bidet tumatagas. Binaybay ko yung hose, kala ko may butas. Yung pala, medyo maluwag lang siya. Yung mga simpleng bagay na gano'n, di ba, nahihigpitan lang pala. Dapat alam din nila yon. Para, siyempre, pag maayos ang bahay, maganda ang buhay. Diba? Katulad namin ni Mama yung bahay namin sa Nabotas, kahit simple lang siya o ganun kaliit, hindi siya ganun kaganda. Pero pagka may konting mga sira-sira o bubuta na nakikita ko, doon di ako mapakali. Talagang ginagawa ko yon pagkakaya ko rin lang. Ngayon, pagka hindi ko kaya o hindi namin kaya yung mga problema sa bahay, tsaka ka lang tutulong talaga, hingi ka ng tulong o tatawag ka ng gagawa ng mga expert doon sa mga gawaing bahay na yon. Para yung mga simpleng sira lang na kayang-kaya naman ng mga lalaki, yung mga haligi nga ng tahanan, si Mariano G, haligi rin ng tahanan siya, di ba? Although, nakakapag-provide siya ng mabuti kay Cindy, sa pamilya niya, sa amin, tsaka sa pamilya niya ni Cindy. Pero iba pa rin yung, alam mo yung mga gawaing bahay na dapat na ginagawa ng lalaki. So, yun lang ang payo ko sa kanya, better life, better future. Dapat ikaw babae ko, kumikilos ka rin. Gumagalos ako. Saka ikaw, yung mga ganto-ganto, yung mga simpleng ganto, dapat alam mo rin yan. Isang araw, yung gripo nyo sa taas, yung bidet, nakita ko may tagas. Binaybay ko yung hose, kala ko may butas, wala naman pala kulang na sa ikpit. Pag titingnan mo rin yun, dapat alam mo yun. Kasi ikaw ang lalaki dito sa bahay. Diba? So, si Matt hindi lalaki. Si Matt, iba naman kasi si Matt sa, kumbaga, iba naman yung role niya. Pero may tungkol din siya kasi siyempre dito rin siya nakatira. Magamit din siya ng CR, diba? Dapat si Matty Boy naglilinisin ng CR yun, pag lilinisin nyo CR. Pakaskas mo yung naninilaw na inodoro nyo. Ganun yun. Bahay nyo. Grabe ka naman naninilaw. Dinililinis ko yan pa. Ito naman. Pagpasok nung isang araw, kala ko nasa public CR ako Bakit? Maganda-ganda. Kaya itong bahay nyo. Meron, kompleto yung gamit ko dyan. Nililinis ko yan. Makapang-lahit naman ko ng CR. Once a month? Nilinis ka ata. Pag may dating kang bisita, linis. Pag walang bisita. Pagdating ng Uy, wala akong si Mariano G. Parang tumulong ka rin kasi. Ako lagi. Diba, ito dapat pinupunasan nyo rin yung bangko na ito kasi ito minsan naarikabukan dito. Oo, tingnan mo. Roll mo yan, diba? Dapat binabacuum mo yung mga singit-singit ng Diba, tinulong kita nung nakaraan, naglinis tayo sa bahay niya ng mga sa CR. Yung isang araw, nasulat ko dito pangalan ko, buo Bernie Salilikan. Salikabok. Oo, Salikabok. Nung umalis kayo, maniwala nung umalis kayo, nung nag-Singapore kayo, pag ko dito, upo ko dito, naganyan ako pagtanggal ko ng kamay ko, may fingerprint, binuo ko na. Binuo ko pangalan ko. Hindi yung mukha mo? Hindi sumayad yung baba. Doon naman sa mga basura, yan, minsan talaga nakakalimutan namin dahil sa dami namin ginagawa din ni Cindy Girl sa mga trabaho, di ba? So, minsan nakakatulugan, nakakalimutan, hindi namin naitatapon agad dun sa labas yung basura. So, syempre, ngayon, alam na namin, syempre, pinagsabihan namin. Di ba ganun naman talaga ito kapag di ka pinagsabihan, hindi mo matututunan yung mga bagay na sinabi nila. So, kaya maganda rin na may mga taong din sa'yo. May mga pagsasabihan ka para matuto ka. Naglalaba naman ako dito sa bahay. Nakikita naman yan ng mga kasama ko, ni Ano, tsaka ni Macho. Kaso nga lang, nataon na pag-uwi namin dito from Singapore, syempre tambak yung mga labahan namin. Kadalasan ng mga labahan, mga pang-alis pa. Kaya syempre pagod din kami galing sa biyahe nun. Kaya medyo natambakan ng konti lang naman. Pero inunti-unti ko naman na laban isa-isa kasi di ko pwedeng pagsabay-sabay lahat guys kasi naubusan ako ng space tsaka naubusan din ako ng hanger. Tapos, sila mama naman, thankful naman ako sa kanila kasi every time na kailangan namin sila, parati silang nandito para alalayan kami, sakloloan kami, lalo na sa mga gawaing bahay. Pag nandito sila magaan ng buhay kasi sila lahat kumikilos, nagugas pinggan, nagluluto, nagpapaligo sa mga aso, naglalaba. Yung mga kapatid ko, tinutulungan din sila na pakainin yung mga aso. Si Caroline nakatoka sa mga aso, kaya thankful talaga kami sa kanila pag nandito sila. Kaso nga lang, di talaga pwede na always sila nandito kasi mga kapatid ko, syempre nag-aaral pa. Tsaka meron silang mga importanteng ginagawa pa rin sa bahay, sa Nabotas. Pero pag kailangan naman namin sila, lalo na si Papa, pag kailangan namin umalis, tapos kailangan namin magbabantay sa bahay, syempre walang maiiwan sa aso. Lagi nakasugod yan dito. Syempre si mama ko naman, lagi nakalaba sa mga natatambak na labahan namin. Kaya sanay naman ako sa kanila, sa mga payo nila. Tsaka mas mabuti na sila yung magsabi sa amin
ng mga ganitong bagay kaysa ibang tao, di ba? So, mas okay na yung pangaral galing sa mga magulang. So, labadan nyo. Hindi pa kami, nag-isip kami. Siyempre, para pag-alis din kami, may naiwan sa aso, hindi mo kayo parating nandito. Oo. Gusto namin kumuha ng ng makakasama ba sa bahay. Sa bahay? Katulong? Oo. Huwag kayo katulong, dagdagan na rin yun. Bayaran din yun. Eh kayo nga, sasakyan nyo. Tsaka Hindi matagal-tagal pa yun. Hindi guys sigurado sa Teka. mga makukuha nyo, mamaya eh. Wala. Ang daga nyo! Hindi kami siya nega, kaya lang dapat siyempre sigurado ka din. Lalo ngayon, hindi ka tining basta-basta magtiwala. Eh kayo, kung gusto nyo kumuha. Saan kaya saan naman kayo kukuha? Agency? Anong ano? Yaya.com na. Pinalagaan siya, no? Yaya.com? Yaya.com? Hindi kayo maganda. Maganda lagi ako dito. Kung makatulong kayo na, kaya linisin to. Punta to kayo dito. Eh. Hindi ba alagaan? Kayong dalawang aso. Bahay. Akala ko. Pag kumain ko, May bagpo. pag sa Pampanga, may Tao. tao. Kailangan. Gusto namin mag-stay sa Pampanga. Hindi kayo makapag-stay. Hindi kami makapag-stay, iniisip namin yung dalawang aso. Eh, kailangan trusted yung makukuha nyo. Hindi yung kung saan nang galing. Eh, panahon ngayon, Hirap hirap na na. yun eh. Hindi naman sa hindi tayo nagtitiwala, kailangan sigurado. Ba? Eh, aso, problema. Di, pagka kung tatuloy kayo, di pupunta ako dito. Saka yung kumuha ng dagdag bayarin nyo rin yun. Eh, kayo lang, putusin. Pag nandito kayo, kaya nisin to. Agahan nyo ng gising. Maaga na kami gumigising. Aga, yung almusal nyo, tsaka tanghalian, yung isa. Dalawang. Hindi, ayaw mo no, tipid kami 3 din sa pagkain, 2 beses lang kami kumakain. Magluluto ako ng tanghali na. Ang dami-dami nyo titipirin pagkain pa. Oo. Ba? Pero agahan nyo gising, parang marami kayo nagagawa. Agahan nyo rin tulog. Kasi minsan matulog kayo. Tapos ang level ng 10, 11, 12. Nanood pa ng pelikula kahit napanood nyo, inuulit nyo pa. Agahan nyo tulog para yung puyat kasi nakaka-stress din yan. Mas maganda yung maaga natutulog para blooming. Tama mo, mama mo. Blooming? Chubby. Pagka ano kayo mag-ipon ng labaan, kayo lang naman tatlo. Si mama, hindi ko naman iniipon yan. Siyempre, para isang sabunan lang. Mga 3 days, o laba uli. Para hindi kayo natatambakan. Siyempre, nung nakaraan, galing kami Singapore, kaya natambakan. Dahil marami kaming Hindi nga naglaba kayo, hindi ako natambakan. Sabi mo sa akin, nag-iipon kayo, para hindi iipon nyo labada. Pag ano, kilos-kilos din, pag kami tayo, konting galaw. Para kayong ikaw na pag may comment yung mga diferensya, yan, pag nag-check-in mo rin. Kasi lalaki ka dapat, alam mo yan. Ikaw ang gagawa dito ng mga, di ba, may kailangang komponen. Yung mga mild-mild lang. Pag hindi mo alam, tanong mo sa akin, paano pag gawin ito, paano ba ito? O pag hindi natin kaya, tsaka tayo tatawag talaga. Kinukumpuni naman sila. Nung nasa Cavite nga kami, kinukumpuni na nila yung grape of sira eh. Sino? Nga, silang dalawa ni Matmat. Wala namang may sira dito. Nung sa Cavite, pagdating ko, yung kinumpuni nila, yung gripo, malakas pa ihi ko. Pilipit yung kailangan eh. Malakas pa ihi ko. Pilipit yung May tumatulo naman nun eh. Ito matulong nga eh, isang baso bago mapuno, wala natin oras. Pag humugas ka ng plato. Nilaw na tubig, ano pa yun? May napatulo. Tsaka itong dalawang doggy nyo, minsan darating kami dito, parang pangke. Pang ilang sita na yan? Pang 10 sita na ata Hindi yan. sita yan, ano yan, pangaran yan. Eh minsan pagpasok ko dito, aamoy ko agad yung aso nyo eh. Kasi maganda yung bahay, mabango. Ilang beses yung pinaliliguan ko isang linggo? Hindi ko alam yan. No? Siya nakatawa din. Kaya ano. Wala na dapat makakad 2 beses o every 3 days paliliguan Ito nyo kasi sila. pa reklamo sa akin ng hindi ko inaanan yung aso. Ikaw nakatoka dyan. Ako Liguan nyo, tsaka minsan, siyempre sa umaga, di ba, pag isip sa umaga, magdamang tulog yan. Siyempre, umiihiyan yan. Kaya pag ano, gising nyo pala sa umaga, kahit di nyo nakita umiibusan yung May busan yung sabon. flooring, oo. Oo, pag ako sa umaga, nililinis ko yan. Hindi ko nga rin nililinis yan. Pinawalis tingtingan ko. Oo. Umaga, tanghali ka nagbigising. Totoo nga, ba't ayaw niyo bang maniwala? Nililinisan ko nga yan. Wala namin ikaw eh. Kaya nung kayong dalawa, tutulungan kayo. Sabi mo, o di ba, magtutuka kayong 3. O di ba, hindi naman yung banyo, hindi naman araw-araw nililinis yan, di man araw-araw binabras. Ba, every 3 days. O di ba, ikaw ngayon, susunod na 3 days, si ano, to si Matthew. Di ba? Magkaroon kayo ng ano, yung parang toka-toka. Schedule. Kaya yung jack ng basura nyo, pag puno na, tatapon nyo, minsan punong-puno na, yung may tapon na, hinihaya kayo sa plastic. Tinatapon namin. Tatapon nyo, minsan, Tsaka, meron din ako sasabihin, ako naman magpapangaral sa inyo. Iba na yung setup
niyang ano na yan. Yung Ano? basura namin. Oh. Nakikita mo, di ba, meron kami nilalagay na Walter Mart dyan. Oh. Na plastic. Doon namin nilalagay yung kanin kasi nilalangaw. Yun nga, dapat nakasegregate. Oo, yung mga balat, mga plastic. Biodegradable tsaka non-biodegradable. Tama ba? Galing ko. Meron ko pala. Oo. Yung nabubulok, tsaka hindi nabubulok, at magkabukod. Yung pinagsasama, nilalangaw yung ano. Yun nga, dapat Ako ganun. naman magpapakaral. Well, kami, yung payo namin sa kanila, no, para sa ikabubuti naman nila yon. Kasi siyempre, di ba, sabi nga, may kasabihan nga tayo, mas matanda kami sa kanila. Kumbaga sila, papunta pa lang kami ni Mami Yo, pabalik na. So yung mga kakaharapin nila, nakaharap na halos namin ni Mami Yo yan, di ba? Yung mga simpleng bagay, yung mga mahihirap na bagay. Pero sa awa naman ng Diyos, tsaka sa pagtutulungan namin ni Mami Yo, marami ng pagsubok naman kaming nalagpasan, di ba? Tiwala lang sa isa't isa, tsaka siyempre tulungan. Dapat kasi sa mag-asawa, give and take, hindi lang yung isang kumikilos, dapat dalawa. Kumbaga halimbawa, ikaw, dalawa yung paa mo. Dapat yung paa mo parehong kumikilos yan, parehong umahakbang. Kasi kung yung isang paa mo lang ang kikilos, tapos yung isang paa mo hindi kikilos, di ba, parang kang invalido, pilay ka. Kaya dapat dalawa kayong kikilos para yung pamilya buhay na buhay, di ba? Lumalakad, nakaka-move on. Kaya talagang importante yung pagtutulungan ng mag-asawa, ng mag-partner o ng kahit ano pa man tawag niyo, basta't kayo nagsasama, nagmamahalan sa isang bahay, dapat dalawa kayong kumikilos, di ba? Hindi yung isa lang. So sana na-absorb nila yung mga payo namin ni Mami Yo, kasi sa totoo lang yung mga pinagdaanan ni Mami Yo hindi rin naman biro, di ba? Minsan meron, minsan wala, pero sa awa ng Diyos nakakaraos. Kaya yun naman lagi yung pinapayo sa kanila, unang-una magtiwala sa Diyos at magtiwala sa isa't isa. Magtulungan lang para maganda yung maging future nila. Kaming mga magulang, lagi lang nasa likod na siyempre para umalalay sa kanila, no, tsaka i-guide sila sa mga bagay na pwede nilang kaharapin na hindi pa nila na-experience na namin ni Mami Yo. So para sa amin, good luck lang lagi sa kanila, God bless, at mahal na mahal namin sila, dito lang lagi kami sa likod. Bilang nanay, hindi talaga biro, no, pinagdaanan ko noon. Tatlo yan silang babae, lahat. Ako lang ang kumilos, so lahat, pati sa pag-aaral. Tapos sa pag-aanak naman, siguro hindi naman kailangan talaga magmadali kasi talagang dapat pinaghahandaan yan eh. Ang hirap-hirap talagang maging ina. Kaya siguro talagang mas maganda talaga pinaghahandaan kasi hindi biro ang pag-aalaga ng mga anak, no. Ako, napagdaanan ko lahat yan sa kanila. Hirap. Minsan kami ni Daddy, pinagdaanan namin, walang-wala. Minsan, kung saan-saan kami mahanap ng paraan para mabuhay namin silang tatlo. So, yun ang mga naging karanasan namin ni Daddy sa pagpapalaki sa kanilang tatlo. Ako anong meron, pinagtsatsagaan namin. Minsan darating talaga sa kapos, pero nagagawa naman ng paraan. Sa naman sa kanila, so yun lang, huwag nilang i-pressure yung sarili nila kung darating talaga yung biyaya, blessing yan, di ba? So kahit sa amin ni Daddy, malaking blessing. Baka nga, isa pa kami sa magiging niyan. Kami na mag-aalaga kasi syempre unang apo namin yan, di ba? So yun, para sa kanila, give and take, tsaka magmahalan, ganyan, tsaka unawaan silang mag-asawa. Yun. Ako dati, medyo may katigasan talaga ulo ko. Tapos, syempre, panganay pa ako. Syempre, mama at papa ko, ingat na ingat sa akin. Tapos, babae pa ako, di ba? So, hindi lang naman sa akin, pati sa mga dalawang kapatid, syempre. Lalo ako kasi ako unang anak. So, dapat talaga maging good example ako sa mga kapatid ko. So, si mama, nakita ko talaga na talagang nahirapan siya. Syempre, sa pagpapalaki sa amin tatlo. Lalo na sa akin kasi medyo matigas yung ulo ko. Pero, hindi niya kami sinukuan. Tapos, si papa ko naman, nakita ko naman yung sipag niya sa trabaho. Kahit malayo, kahit umuulan, pumapasok. Kaya, na-appreciate ko lahat ng effort nila. So, ako siguro, kapag naging magulang na ako, gagawin ko din lahat, magagawa ko rin lahat ng mga nagagawa nila. Baka lahat din ng pagmamahal na may ibibigay ko sa magiging anak ko is ibibigay ko kagaya ng ginawa nila sa aming tatlo. Kasi, hindi man kami mayaman, hindi man kami sobrang sa pera, napalaki sa pera, hindi naman kami laki sa layaw, pero pinalaki kami sa pagmamahal. Lahat ng kayang ibigay sa amin, kahit kapos, binibigay nila. Nararamdaman ko yun. Alam ko, na-appreciate ko lahat ng effort nila. Ako, pag naging magulang na ako, ganun din yung gagawin ko sa anak ko. Gagawin ko rin lahat kapag naging magulang na ako. Tsaka, sasakripisyo ko din yung kaya kong isakripisyo kasi yung pagiging magulang, malaking responsibilidad. Kaya lahat din ng pagmamahal na mabibigay ko sa anak ko, ibibigay ko rin. So, thankful ako sa mga magulang ko kasi lagi silang nandiyan. Suporta sila sa amin ni kahit anong mangyari, hindi nila kami pinababayaan. Lahat ng mga payo,
payo na binibigay nila sa amin is tinatanggap namin kasi alam namin na lagi naman nila sinasabi na ito, ano lang to, payo lang to, hindi to para, kumbaga alalay lang. Pero kami pa rin ang magdidesisyon sa buhay namin. Pero lahat ng ginagawa nila is nakaalalay talaga sila sa amin. Kaya sobrang thankful ako sa kanila. Kaya mahal na mahal ko kayo, mama at papa. Ngayon ko lang parang napapaan na ako. Kumbaga parang, syempre, hindi natin alam kung anong gagawin natin pag nagkaroon tayo ng isang anak, di ba? Syempre, yung pagiging isang ama, marami din ako, mga nakikita na mga kaibigan, kagaya nila Edmond, yan, pinibigyan din kami payo, kagaya nila Daddy Yo. Yan, siguro pag ako na yung dumating doon, yung ginagawa ko ngayon, mas lalo ko pang kumbaga dodoblein, mas lalo ko pang gagawin lahat para sa magiging anak namin. Siyempre, hindi naman pag naganak ka, pababayaan mo na lang. Siyempre, kailangan mo ting alagaan, bigyan ng pansin. Kumbaga, kung dati, kaming dalawa lang ni Cindy, iniisip lang namin yung sarili namin, kaming dalawa lang. Pero pag dumating yung time na yun, syempre, tatlo na kami di ba? So, hindi mo masabi kung yung gagawin mo pag dumating yung time na yun. Sinasabi nila, masarap magkaanak, pero mahirap pag nandyan na siya. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako kala Daddy Yo kasi pag kailangan namin sila, diba, pag umalis kami ni Cindy, pupunta kami ng Pampanga, magbabakasyon. Nandito sila palagi para alalayan, para suportahan kami ni Cindy kung saan man kami napapadpad. And syempre, mahal na mahal ko din sila, Daddy Yo. At kagaya ng pagmamahal nila sa akin, kagaya ng pagtitiwala nila sa akin, syempre, ganun ko rin sila, kung ganun nila ako kamahal, ganun ko rin sila kamahal. Hindi magbabago yun. At ayan, thank you so much, Mami Yo and Daddy Yo. Maraming salamat po sa palaging pag-alalay sa amin ni Cindy. Pag may problema, pinapayuhan niyo po kami. Pag walang-wala na po kami, palagi po kayo nandyan para sa amin. Kaya sobrang thank you po sa inyo at mahal na mahal po namin kayo. I love you, Daddy Yo and Mami Yo. Do you wanna